Oo, at akala nyo ba takot ang mga Duterte sa ICC, lalo na si Bato de la Rosa? Hindi takot sa ICC yan. Bato, pasok. Aminado si Senator Ronald Bato de la Rosa na pwedeng magamit sa korte ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado sa war on drugs. Sa kabila nito, hindi raw natatakot ang senador, lalo't hindi na raw sakop ng International Criminal Court ang Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Wala na yung uri-uri na yan. Basta the fact remains that they don't have jurisdiction over the Philippines. Hindi raw natatakot si Senator Bato de la Rosa sa sinasabi ng ilan na pwedeng gamitin ng International Criminal Court o ICC ang mga lumabas sa pagdinig ng Senado sa war on drugs. Pareho silang nadidiin na dating Pangulong Duterte at Senador Bongo sa aligasyon ng reward system at malawakang patayan noong Oplantok. Wala na yung reward system. Nung ibinisto ni Coronel sa Senado, itong si Fernandez at saka si Pastor Laway. Simula nung binisto sila, nung nawala na ng kredibilidad yung hayop na reward system na yan. Sabi ko nga sa inyo ilan ang nagpapatunay ng reward system? Si Leonardo at saka si Garma. Oh, tanungin natin, si Espinosa. Si Espinosa, mayroong napatay na mayor, di ba? Dahil drug lord. Ang dami napatay na drug lord ni Espinosa. Tinanong ba siya ng Quadcom, Espinosa, nakatanggap ka ba ng reward? Nakatanggap ka ba ng reward mula sa gobyerno ni Duterte? Kaya hindi nila tinatanong yun. Sasagutin sila ni Espinosa, wala. So, ibig sabihin, pag sinabi ni Espinosa, wala, di ibig sabihin, wala talaga reward system. Mantakin mo dalawang pulis iskalawag yung umamin na mayroong reward system versus sa dami ng mga pulis na nung panahon nasa posisyon ng panahon ni PRD na nasa posisyon pa rin naman ngayon, nasa force pa din naman sila ngayon. Wala naman kahit isa nagko-confirm na yes, may natanggap ako. Ako po, Espinido, sorry, Espinido, hindi Espinosa. Si Espinido, tinanong ba ni Abante na nakatanggap ka ba ng reward? Ang dami mong napatay, di ba? Nakatanggap ka ng reward. Hindi nila tinatanong. Sasagutin ni Espinido yun, walay. Kasi wala talaga. O ngayon, meron bang pulis? Kayo, may pulis ba kayong kakilala? Ako, ang dami kong pulis na kakilala. Ang dami ko pang brad sa sa Fraternal Order of Eagles na mga pulis. Tinatanong ko sila, sabi ko, mga brad, nakatanggap ba kayo ng reward nung mga nag-ooperate kayo? Wala kaming natatanggap na ganyan. Di totoo yan. Kaya sabi ni PRD, ba't ko pa sila bibigyan ng reward? Tinaas ko ng sweldo nila. Trabaho man nila yan. Kung ayaw nilang gawin yan, umalis na sila. So malabo yung reward system na yan. Wala, bukod dun sa dalawang, doon sa Quadcom na nagsasabi na meron, wala nang ibang pulis na nagko-confirm yan. Wala. At kung halimbawa man ako, nakatanggap po ako ng reward nun. O, kanino galing? Kay ganito, nasan yung ebidensya? Wala. Nga. O, disgrasya ka pa. Sige, diretso. Pero kung si Bato ang tatanungin, game pa rin daw siyang umattend ulit sa susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi nila, walang delikadisa. Mas mawawalan ako ng delikadisa kung hahayaan ko yung kasinungalingan ang mangingibabaw sa mga pangyayaring ito. Kailangang lumabas ang katotohanan. Sa isang pahayag naman, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na naipadala na umano sa ICC ang transcript ng hearing sa Senado at Quadcom ng Kamara. Kasama raw sa tinransmit ang kopya ng mga pahayag ni Duterte nang umamin siya tungkol sa Davao. Jesus! Trillanes! Baka pinadala mo yung transcript of record mo. O hindi, sabi na naman, ito, Davao Death Squad. Umamin daw siya sa Davao Death Squad. Wala siyang inamin sa Davao Death Squad. Panoorin nyo kasi ulit. Ang sabi niya, totoo ba yung Davao Death Squad? Wala, chismis man lang yan. Chismis man lang yan. O, ibig sabihin, meron o wala? Wala. Sabi niya, may death squad talaga ako. May death squad talaga ako. O, ano yun? Davao Death Squad ba yun? Hindi, nag-assume lang si Trillanes na yung sinabi niya, may death squad ako, Davao Death Squad yun. Pero wala siyang sinabi na may death squad talaga ako at ang pangalan nun, Davao Death Squad. Totoo yun.
Talagang pumapatay kami ng tao dun. O di sana kung ganun ang usapan, yun talaga. Ano yun? Self-confession yun. Oo, di ba? Eh, hindi. Ang sabi lang niya, meron akong death squad. O ano yun? Baka nga mamaya death squad ng ano. Baka mamaya death squad dyan ng ano. Mga magkakatay ng baboy, ganyan. Magkakatay ng baka. Hindi nga malinaw ang sinabi. Matalino si Duterte. Tignan mo pag may sasabihin siya, putol lagi. Tatanungin nga siya ni Coco eh. Ano yun sir? Pakiulit. Secret, wala na. May death squad daw siya, yung mga gangster. Putang ina, ano yun? Davao Death Squad Gangsters? Walang ganun, mga bossing. Walang ganun. Walang inamin si Duterte na meron na totoo yung Davao Death Squad at sa kanya yung Davao Death Squad. Sinabi nga niya, chismis lang yan eh. Paano mo sasabihin na may death squad talaga? Si Leila de Lima nga, pucha. Nakulong nat lahat si Leila de Lima. Si Leila de Lima, CHR pa lang, nag-imbestiga na siya, wala siyang nakita. Naging DOJ secretary siya ng ilang taon, wala rin siyang nakita. Gusto niyang ipakulong si Duterte, nauna pa siyang nakulong. Nauna pang nakulong si Leila de Lima kaysa kay Duterte na 15 years niyang tinatrabaho. Eh sabi ko sa inyo, balikan nyo kasi yung hearing, 8 oras yung panoorin nyo. Ilista nyo at isulat nyo kung ano yung sinasabi ninyong sinumpaan niyang inamin niya. Wala. Ang sabi niya, dapat bang mamatay yung mga kriminal? Oo, dapat lang mamatay yan. Kriminal eh. Tanungin mo, dapat ba mamatay yung mga inosente? Tanga, inosente yan. Ba't mamamatay? Dapat ba mamatay yung mga kriminal? Oo, dapat mamatay. Ba, mali yun. Anong mali yun? Kriminal nga. Naglaro ka ng apoy, di magpunta ka sa impyerno. Yun ang sinasabi niya. Anong mali dun? At saka sa totoo lang, Ontiveros, wala namang utak yan eh. Kung hindi dahil dun sa abogado sa likod niya, yung dalawa, yung isang bata at saka isang babae. Kung hindi dahil sa mga yun, pangangayan. Si Risa Ontiveros, nakita mo si PRD? May abogado ba si PRD? May nagbibigay ba ng index card sa kanya? Narinig mo man lang ba na binulungan siya ni Panelo? Dati niyang legal counsel yun? Hindi. Wala. Sinagot lahat ni Duterte yung mga tanong ng mga nandiyan. Siya na nga nagtatanong eh. So ibig sabihin, kinawawa kayo talaga ni Duterte dito. Si Ontiveros kasama pa yung 2 tsuwari-wap niya sa likod para lang ma-interrogate niya si Duterte. Anong nakuha niya? Wala. Ganong kagaling si Duterte. Walang script. Si De Lima may script. Si Jokno may script. May slides pa. Si Ontiveros may script. Pati Sanggol. 1 taong gulang, nanlaban daw. Ngut. Tingnan nyo, nakakahiya kayo. 79 years old na si PRD. Di na halos makalakad. Di nyo pa kinaya. Wala pang bumubulong-bulong sa kanya. Death squad at paghikayat sa mga drug suspect na manlaban. Sabi ni Trillian. Sabi ni Diego Latigo, 3 yung aid ni Risa kasama yung kalbo na nakasalamin. Tayo na kahit lahat ng aktivista, pati si Trillanes, isama na nila. Hindi nila kaya si Duterte. Posible raw itong gamitin kapag trial na. Pero si Senator De La Rosa, ayaw na raw siyang patulan. Yun nga lang, aminado rin ang senador na pwede ngang magamit laban kay Duterte ang mga naging pahayag niya noong Lunes. Pwedeng magamit yan against him. Lalong-lalo na Ginagamit na nga eh. Bato, ginagamit na. Pwede naman talaga magamit yan against him. Ang tanong, kaya ba nilang patunayan at kaya ba nilang i-operationalize? Yun yung sinasabi ni Chis Escudero. Siya yung Senate President. Okay, inamin niya. I take full responsibility. I take full legal and moral responsibility. Inamin na ni yun? Inamin na ni PRRD yun. Paano natin ipatutupad yun? Ano pa yung mga inamin ni PRD doon? Paano natin ipatutupad yun? Wala. Malabo. Pero, kaya nilang gamitin yun ba to? Kaya nilang gamitin yun sa propaganda kay Duterte. Under oath siya, di ba? Nagsalita siya doon. Depende na sa kanya how is he going to defend himself. Una nang sinabi ng ilang eksperto na tila na-hijack ni Duterte ang Senate hearing nung Lunes. Exactamente. Hindi nila sasabihin na hinayjack ni Duterte yan kung nanalo sila.
Kaya nga sinasabi ng mga political analysts, hinayjack ni Duterte yung hearing kasi nga kinontrol ni Duterte yung hearing. At alam ng mga political analysts na ito na walang konkreto at espesifiko na inamin si PRRD doon. Therefore, wala kayong pwedeng gamitin sa kanya. Marami na akong pinatay na tao. Putik yan. O paano mo siya ipakukulong doon sa sinabi niyang marami na siyang pinatay na tao? Kaparehas lang yan nung kapitbahay niyong mayabang, lahat na lang alam. Ganun lang din yan. So, lahat yan, laway lang. Yes, hindi raw kasi siya nag-isa ng mga senador. Ayon naman kay Subcommittee Chairman Senator Coco Pimentel, wala pa silang planong pabalikin si Duterte sa susunod na pagdinig. Nasa prioridad daw nilang padaluhin ang mga absent noong Lunes. Kabilang sina dating PCSO General Manager Regina Garma at former NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. And then, ako taas ang kamay ko talaga. Taas ang kamay ko sa iyo, Coco Pimentel. Napakahusay mong committee chairman. Malayong malayo ka kay Risa Ontiveros. Oy Risa, dapat ganito ka. Dapat ganyan ka. Puros ka after 1 minute nung last testimony, noong witness mo, meron ka na kagad judgment. Dapat pagka ikaw ay nag-hear, follow the evidence. Kung ano yung ebidensya na makita nyo doon, you follow it. Hindi pa nagsisimula yung hearing. May conclusion ka na, nagpa-hearing ka pa. Sana nag-press con ka na lang ng dire-diretso. Hindi ka pa napagod, gumastos pa ang taong bayan. O tingnan mo, itinigil mo na yung hearing kay Pastor Kibuloy. Anong nangyari sa hearing mo? Anong nagawa mong batas doon sa hearing mo doon sa KOJC hearing in aid of legislation? Wala, di ba? Wala. O katulad dito sa inquiry na to, anong conclusion mo? I'm calling on DOJ to look for possible cases according dito sa mga pronouncements ni Duterte. So wala ka talagang nagagawa, Risa Ontiveros. Kaya nga, tita mo, tapos yung KOJC. Tagal-tagal niyang inantay na umattend doon si Pastor. Ano nangyari? Wala. Ano sabi ni Pastor? I don't want to answer you. I will answer them in the proper forum. This is not the proper forum. 'Di ba? Kaya nga sana Risa Ontiveros, sa susunod na mag-conduct ka ng hearing, gayahin mo tong hearing ni Coco Pimentel. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.